Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 14 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Marcos chapter 5. Ang pagpapagaling sa Gerasenong may sapi. Pakisabayan ako ng basa nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Marcos chapter 5 verse 1. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Verse 2, pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Verse 3, ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan, hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Verse 4, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Verse 5, araw-gabi nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matatalas na bato ang kanyang sarili. Verse 6, malayo pa'y natanaw na nito si Jesus, patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Verse 7, sumigaw siya ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Verse 8, sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espiritu lumabas ka sa taong ito. Verse 9, tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. Verse 10, at nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Verse 11, doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Verse 12, nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu, pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy. Verse 13, at sila'y pinahintulutan niya, lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik, nabangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Verse 14, tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig puok ang mga pangyayari, kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Kahit nung araw ang daming marites. Verse 15, paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo, nakaupo ito nakadamit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Verse 16, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Verse 17, dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Verse 18, nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya. Verse 19, ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Verse 20, umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang anak ng Jairo at ang babaeng dinudugo. Marcos chapter 5 verse 21. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Parang ang hirap ng buhay ni Jesus nung araw, hindi siya makakilos ng malaya, ang daming tao lagi nakasunod sa kanya. Parang kung ang tao ay nagtatrabaho ng 8 oras, yung pangkaraniwang trabaho guys. Pero si Jesus talaga naman, everyday yata sobrang busy. Ang daming taong pinapagaling. Ibig sabihin nung araw talagang yung sakit nandiyan na guys. Kumbaga sa kahit nung araw pa hindi pa sa henerasyon natin. Kasi sa henerasyon natin, dumanas tayo ng COVID-19, dumanas tayo ng mga kung ano-anong So, kumbaga sa noong araw pa yung mga sakit-sakit na yan. Yun nga lang, nandyan si Jesus para pagalingin sila. Tayo naman ngayon, kundi pa tayo magdasal at lumapit sa doktor, hindi tayo gagaling.
Okay, ulitin ko lang. Ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo, Marcos chapter 5 verse 21, si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Verse 22, naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya ay lumuhod sa paanan nito. Verse 23, at nagmamakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita, maawa po kayo, sumama kayo sa akin, at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Verse 24, sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya't halos maipit na siya. Verse 25, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Verse 26, hirap na siya. Grabe namang tagal guys, 12 taon, so 12 years ng dinudugo. Grabe. Verse 26, hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit. At hinipo ang damit nito. So, kumbaga sa guys, sumiksik talaga siya tapos hinipo niya yung damit ni Jesus. Verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang damit, yung verse 28, sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang damit, gagaling na ako. So, ganun kataas yung pananampalataya ng babae guys. So, verse 29, agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Verse 31, sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong napakaraming tao nagsiksikan sa paligid ninyo, bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Verse 32, subalit patuloy na lumingon-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. Verse 33, palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Verse 34, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Sabi ko sa inyo guys, faith lang makakapagpagaling na sa atin. Marcos chapter 5 verse 35, habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. So, lagi kong sinasabi sa inyo guys, ang banggit ng mga tao ng araw kay Jesus is guro. Ibig sabihin teacher. Pero pangkalahatan guro na siya, teacher na siya, doktor pa siya. Yung miracle ba? Lahat na kay Jesus na. Huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Verse 36, ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang mawala ng pag-asa, manampalataya ka lamang. Verse 37, walang isinama si Jesus noon maliban kina Pedro, ang magkapatid na Santiago at Juan. Verse 38, nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. Verse 39, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata, siya ay natutulog lamang. Marcos chapter 5 verse 40, dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit, pinalabas niya ang lahat maliban sa 3 alagad at sa mga magulang ng bata. At pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Verse 41, hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, Talitha koom, na ang ibig sabihin, ining, bumangon ka. So, ibig sabihin guys, talitha koom is ining, bumangon ka. Anong salita ito? Salitang Grego ba ito?
talita koom, na ang ibig sabihin ining bumangon ka. Marcos chapter 5 verse 42, noon day bumangon ang bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y 12 taong gulang na. Verse 43, Marcos chapter 5 verse 43, last verse na ito guys. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari pagkatapos inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. So chapter 6 bukas na ito. 15 October 2024. Bye everyone. God bless.